isang beses mo pa siya isabotahe o gawan ng kahit ano para masira siya, tapos na tayo. Iiwang kita. Ilalayo ko si Annalyn. Ilalayo ko si Zoe. Maiwan kang mag-isa kasama ang galit mo. Kapag lumabas ang katotohanan, Annalyn will have rights and privileges, and that's a whole other story. Ninang nananahimik si Miss Santos. Hindi niya inaagaw si Doc Tanyag. Hindi siya humihingi ng karapatan para kay Annalyn. Hindi kanila kinakalaban. So I think it's best na tigilan niyo na po sila. As long as I am in this position, I will make their lives a living hell, lalo na yung Annalyn na yan. Meron kang chronic kidney disease. Stage 5. Ibig sabihin nun, hindi na nag-function. Mamatay na ba ako? Ganito kasi, hindi na Dok, mamamatay na ba ako? Alam niyo po, ma'am, parang hindi ko po ma-imagine yung sarili ko na dalawa yung anak ko. Ang hirap po talaga siguro. Kaya sigurado ako, ma'am, yung mga anak niyo, bilib na bilib sa inyo. Nakapasok ako sa first 5! Talaga? Oo! Ikaw talaga nagpapalakas sa amin ni Mama. Kaya ate, thank you. Thank you, ate. Finally, ito na yun, ate. Grabe, ate. Baka nakakalimutan mo. Ako ang may-ari ng ospital na to, and I am head of admin. I can do whatever I want. Pero hindi naman po porket boss po namin kayo. Pwede nyo na po kaming tapak-tapakan, lalo na po sila. Ang hindi tama yung sumasagot-sagot ka pa, na akala mo magka-level tayo. Doktor ka lang. Ako ang Diyos dito. Gugutom na ako. Ang tanghil, mahanap ng kung ng dugo yung imo. Hi, Doc! Parang medyo malalim yung iniisip natin. Sabi niyan. Wala. Si Ma'am Moira kasi winarlalo na naman ako. Talaga ba? Nakakaloka naman. Wala, okay lang yun. Sanay na rin naman ako. Baka mamaya mas kabahan pa ako pag di ako sinungitan. Pero alam mo, Doc, kung ako sa'yo, medyo lumayo-layo ka dyan kay Ma'am Moira. Naku, So ano ba yan? Kung kailan naman bumait si Zoe sa'yo, lahat ng kamalditahan, napasa kami mo kay Ma'am Moira. Kaya ngayon, carry 1, baro 10 times 500. Boost mo yun. Mars! Alam mo naman, di ba siya yung puno? Hindi ko makakita eh. Hello po, Doc. Hello po. Andyan na yung mother ni patient Mendoza. Let's go. Sige, Doc. Anak, gusto mo ba ng prutas? Okay lang po, Ma'am. Sigurado ka? Okay lang po. Okay. Hi, Doc. Kailan po madi-discharge ang anak ko? Bakit ang tagal? Dok, ano nangyayari? Bakit may silence? Tsaka bakit nagtitinginan kayo, Doc? Ma'am, may kailangan po kaming sabihin po sa inyo. Ma'am, meron pong chronic kidney disease po yung anak ninyo. Stage 5 po. Sandali. Ano pinagsasabi mo? Walang sakit ang anak ko. Jewel. Ma? Actually, nakapag-check up po ako noon at nagpa-biopsy po ako. Matagal ko na itong nararamdaman pero hindi ko lang po sinasabi sa inyo na madalang po akong umihi. Minsan, nahihirapan po akong huminga. Nanghihina. Namamaga po yung paa ko. Minsan,
Sumasakit din po yung tiyan ko. Pero ayoko pong dumagdag sa mga problema natin. Ayoko pong maging pambigat. Ate, ano ba? Di ba walang secrets? Jordan, huwag ka na Di, magalit. bitawan mo ako. Dok, anong pwede natin gawin? Pwede po munang mag-dialysis ang pasyente. But this would mean na habang buhay po kayong pupunta sa ospital 3 to 4 times a week. There are also possible complications from the dialysis. Panghihina, heart problems, bone and muscle problems, sleep and mental health problems. Ang ibig sabihin ho niyan, ang pinakamaganda pa rin gawin is to have a kidney transplant. Kidney transplant? Opo, ma'am. She may be able to live a long, good quality life po. Pero syempre may risk din po talaga yun sa surgery po tsaka sa recovery stage po niya. Pero bata pa naman po si Jewel eh. At wala naman po siyang history ng ibang sakit. So mataas po yung chance niya na ma-survive niya po yun. So ano, Doc? Magiging okay ba siya pagkatapos ng transplant? Ang success rate po ng kidney transplants are at 95% po. At 5 to 10% naman po yung chances of failure. Di, Doc, gawin niyo na! We would need a kidney donor for Jewel. Sana mo kami hahanap na magdodonate ng kidney. Ma'am, it is best from relatives because there's a higher likelihood of a good match. Wala kaming relatives, Doc. Sino magbibigay sa amin ng kidney? Ako. Doc, ako magdodonate ng kidney sa ate ko. Ako magdodonate ng kidney sa ate ko. Pwede naman yun, di ba? Kambal ko naman siya. Good match naman kami. Hindi. Dok, ako magdodonate ng kidney sa anak ko. We have to test if you're compatible. Ano pong blood type ninyo? Type O. Kailangan po pareho ng blood type. Ako. Parehas kami ng kakambal ko. Teka. Hindi. Hindi pwede. Ano akala mo, Jordan? Na madali lang mag-donate ng kidney? Hindi to parang nagbigay ka lang ng lumang sapatos mo. Hindi ganun yun. Doc, ano ba mangyayari sa donor? Isang kidney naman kukunin niyo, di ba? Yes po. Pero syempre dapat alam niyo din po yung risks. Lalo na po, isa na lang po yung kidney ninyo. Ibig sabihin po nun, isa na lang po yung maglilinis sa katawan ninyo. Kaya kailangan po extra careful po kayo sa mga iniinom po ninyo, kinakain, or sa medication po. Oh, nagulat ka, no? Volunteer pa. Ate, anong gagawin ko? Kailangan mo ng kidney, di ba? Jordan, wag ka na magpahiro. Kaya ko ngayong sarili ko eh. Kaya lumala ang sakit mo, ate. Kasi feeling mo, kaya mo lahat. Kung nagsabi ka lang, baka hindi ka nagkaganyan. Oo na, kasalanan ko. Sinisisi ko ba kayo? Hindi naman, di ba? Kaya nga eh, hindi ko kailangan ng kidney mo. Dok, magdadialysis na ako. Ate, ang kulit mo talaga eh. Binibigay ko na yung kidney ko sa'yo eh. Aarte ka pa dyan? Jordan, hindi ako umaarte. Iniisip lang kita. Iniisip din kita, ate. Katawan ko to! Kidney ko to! Ayoko nga eh. Hindi ko siya tatanggapin. Tama na, please. Ate! Ate, sige na!
Hayaan mo na muna siya, Jordan. Dok, baka pwede pong ilista po natin si Jewel para po sa Philippine Network for Organ Sharing or PhilNOS. Well, as long as mag-consent ang pasyente for a kidney transplant, pwede naman. Pero doktora, mahaba ang pila doon, ha? I mean, in Metro Manila alone, nasa 200 plus ang waiting para magkaroon ng kidney. Nasa 7,000 plus nationwide. Kaya nga yung iba, namamatay na lang, hindi pa rin nabibigyan ng kidney. Pasensya na, Dok, Di ko po narinig po yung usapan, pero pwede po bang mag-suggest? Ano yun? Kung maghanap na lang kaya ng nagbebenta ng kidney. Di ba may mga ganun naman, yung binibenta nila yung kidney nila para sa bagong cellphone, hindi kaya kung ano. Marami akong nabalitaan na ganun eh. Regan, bawal po yun. Ang tawag doon, organ harvesting. Illegal yun. Illegal? Kung pumayag naman yung nagbebenta ng kidney. Regan, basta may bayad, bawal yun. Okay? Baka kasi mamaya maging kalakaran yun eh. Bawal yun. Kung kaya isekreto na lang. Marami akong narinig na ganun, yung mga kilala ko. Hindi bawal pa rin yun. Illegal nga, di ba? Alam mo, tumigil ka na. Dok, sorry po sa kaibigan ko kasi medyo pabibo po talaga yan eh. Excuse me, Dr. Santos. Kailangan daw kausapin ng nanay ni Joel. Okay po. Aray, Ikaw, masyado ka naman pabibo. Sa harap pa talaga ni Doktora. Sorry na. Hindi ko naman alam na bawal pala yun eh. Yung tatay ni Grace, di ba? Buhay pa nga siya nun eh, di ba? Iba naman yun. Hindi naman nagpabayad si Grace para sa organ ng tatay nila kasi organ donor yun, may donor card siya. Gets mo? Basta walang bayad, okay yun. Paano kung ayaw talaga tanggapin ng pasyente mo yung kidney ng kakambal niya? Tapos, walang donor. Ano mangyayari? Well, ang option lang talaga nila ngayon is ang hemodialysis. Teka nga, tawagan ko nga si Doc Luke. Hingi pa ako ng ibang option sa kanya. Tuklok na naman. Ikaw kasi, Regan, tibayan eh. Puro ka nilang dada. Bida-bida ka kasi. Hindi ka kasi doktor. Ba't ka nagbibida-bida? Janitor ka lang. Sus, tatak yan sa kukuti mo kasi. Puro ka lang kasi. Mrs. Mendoza. Dok, magkano yung dialysis? Depende ho kung saan kayo magpapadialysis. Pero tatapatin ko ho kayo nasa 5 to 10,000 pesos per session, 3 to 4 times a week. 3 to 4 times a week. Habang buhay yan, Dok? Hanggat hindi ho nakakakuha ng bagong kidney ang pasyente, kailangan niyo ho siyang gawin. Magkano naman yung kidney transplant na yan? Nasa 700 to 1 million pesos po. At kung kukunin niyo po ang kidney ni Jordan, iba pa po ang charges noon. Diyos ko. Ibig sabihin yan, doble, Dok. Dok, lampas 1 milyon yan, Dok. Saan nakukuha ng pera? Hindi ko kayang bayaran yan. Mrs., pwede ho kayong tulungan ng ospital dahil nasa social services kayo. So,
mababawasan pa ho yun. Pero may babayaran pa rin ho kayo. Yun na nga, Dok eh. May pang-manicure, pedicure nga, Dok. Wala akong pambayad eh. Saan ako kukuha ng 1 milyon? Ma'am, magagawan ho ng paraan yan. Ang importante ho ay mabuhay ang anak niyo. Sige na, please. Kahit magkano. Balikan mo agad ako, ha? Okay. Oh, Lynette. Teacher Cherry, okay lang po ba kayo? Eto. Lynette, ayokong mag-donate ng kidney si Jordan, eh. Baka anong mangyari sa kanya? Alam mo, nung bata yun, sakitin yun. Yung ate niya, yun. Yun ang mas malakas. Mas masigla. Pero kung hindi magdo-donate si Jordan, paano naman si Jewel? Ayoko namang mag-dialysis siya ng mag-dialysis. Hindi niya kakayanin. Pero, kailangan talaga niya maoperahan eh. Saan ako hahanap ng pambayad sa ospital? Alam mo namang walang-wala kami. Teacher Cherry, hindi naman ho sa nangihimasok ako. Pero, nasan po ba yung tatay nila? Baka lang ho kasi makatulong. Wala. Wala kang maasahan sa tatay nila. Hindi ko na alam gagawin ko, Lynette. Alam mo, gusto kong umiyak. Pero alam ko, kailangan kong maging matibay para sa mga anak ko. Teacher Cherry, kayang-kaya niyo mo yan. I-discharge na daw ako. Ate, hindi ka talaga makikinig sa akin? Hindi mo tatanggapin yung kidney ko? Jordan, iniisip lang naman kita eh. Ate, lagi mo na lang ako iniisip. Pwede naman this time, ako mag-isip para sa'yo? Lagi ka na lang nagbibigay. At na-appreciate ko yun. Just please, let me do this. Alam mo, Jordan, di mo lang napapansin, pero ang dami mo nang ginawa para sa akin. Naalala mo nun, sa favorite playground natin, palagi mo akong pinapauna sa swings, kahit gustong-gusto mo na. Tsaka sa siso, kahit walang gustong makipaglaro sa akin, kahit takot na takot ka sa heights, sumakay ka pa rin. Tas, after nung nangyari kay Papa, nung binubuli ako ng mga classmates ko,
dinefend mo ako eh. Kahit masapak-sapak ka. So, Jordan, huwag mo sabihin na wala kang ginawa sa akin kasi ang dami-dami na. At kung iniisip mo na kumukuha kayo ng strength sa akin, ganun din ako sa'yo, Jordan. Kambal nga tayo, di ba? Ate, paano ako kukuha ng strength kung nangihina ka? Paano natin matutulungan si Mama? Paano ka pupunta sa mga basketball games ko kung ang dami mong complications? Ate, ikaw ang cheerleader ko. Kaya please, let me do this for you. Patalino ka. Alam mo naman ang endgame ng sakit mo. Ate, hindi ko kaya mag-isa. Wala na si Papa. Wala na siya. Hindi ko kaya mawala ka pa. Eh, Jordan, paano kung may mangyaring masama sa'yo sa operation? Ate, walang mangyayari sa akin. Wala. Jordan, hayaan mo na lang ako, ha? At least isa sa atin healthy, di ba? Oh, tapos na yung neurosurge orientation. Pabalik na ako sa ER. Sige, Nurse Karen. Jordan, anong ginagawa mo dito? Tigas ng ulo. Sino? Si ate mo yan, no? Jordan, ikaw lang din naman yung iniisip nun. Bakit? Siya lang din naman iniisip ko ah. Pero alam mo na ba kung ano yung consequences kapag binigay mo yung kidney mo? Doc, di ba nasabi niyo na yon? Ha? Jordan, nasabi sa akin ng ate mo na natanggap ka daw dun sa basketball team ninyo sa school mo. Alam mo naman na hindi ka makakapaglaro for several months, di ba? Hanggat hindi ka pa fully recovered. Kasi pwedeng bumukas yung sugat mo, pwedeng dumugo. Tapos pwede rin manghina yung katawan mo. Maraming adjustments dahil isa na lang yung kidney mo. Doc, wala na kaming ibang option. Dialysis o transplant, either way may consequences. Alam mo, Doc, ang labo mo rin eh. Imbes na tulungan mo ako, i-convince si ate na i-accept yung kidney ko at magpa-opera, sinasabi mo lang kung anong mangyayari sa akin. Ano, Doc? Ayaw mo magpa-opera si ate? Hindi naman sa ganun, Jordan. Alam ko na. Gusto mo na o-hospital si ate para mas lalo kayong kumita. Pero sorry, Doc, ha? Mukha lang kami may kaya, pero wala na kaming pera. Kaya, Doc, pwede ba? Huwag niyo kaming perahan. Jordan, hindi namin kayo gustong perahan. Makinig ka naman muna. Hindi. Alam mo, Doc, you're just like my dad. Pareho kayong walang kwenta. Ang sama naman kasi ng ugali ng babaeng yun. Mayaman nga, wala namang class. Ako ba pinag-uusapan niyo? Dr. Santos, kapag may ginawa ulit si Moira sa'yo, please tell me. Sa akin ka may galit, wag na wag mong idadamay si Ma'am Cherry dito o kahit na sino. I own Apex at ako ang admin dito. Kaya kong gawin ang lahat. Coach, babakot na po ako sa team. Sigurado ka? Alam mo, Jordan, pag-isipan mo munang mabuti. Nagsisisi ka ba sa desisyon mo? Hindi po. Siyempre, mas importante po sa akin si ate. Nanghihinay lang po ako dahil pangarap ko to eh. Ang ate mo, Nawawala siya, Doc. saan siya nagpunta? Tingin ko tumakas siya. Ayaw niya mag-surgery.